Welcome back sa Miss Layla Stories. Ang kwento natin ngayon ay nagmula kay Clara. Ngunit bago tayo magumpisa, huwag sanang kalimutang pindutin ang subscribe at mag-like sa video. Maraming salamat. Miss Layla, isa ako sa mga nakafollow sa channel mo, at tawagin niyo na lang ako na Clara. May asawa ako, pero gusto kong ibahagi ang kwento ko, at sana matulungan niyo ako sa problema ko ngayon, dahil hindi ko alam kung ano ang tamang gagawin. Ganito kasi yon. Magkababata kami ni Adrian, Miss Layla, at kahit noong nag-aaral pa lang kami, palagi kaming magkasama. Noong high school, lagi kaming magkaklase, at noong college naman, naging mas malapit pa kami sa isa't isa. Hindi nagtagal, naging magkasintahan kami, pero itinago namin yon sa aming mga magulang dahil ayaw naming magali sila sa amin. Ang gusto nila, mag-focus muna kami sa aming pag-aaral. Pagkatapos naming makapagtapos sa kolehiyo, nagsimula na kaming magtrabaho. Hindi rin nagtagal, nagdesisyon kaming magpakasal sa simpleng seremonya dahil gusto naming maging mag-asawa kahit hindi pa namin sinasabi sa lahat. Masaya kami, pero pareho rin kaming may pangarap na mayahon ang sarili namin sa hirap, kaya napag-usapan naming magtrabaho sa abroad. Nagdesisyon kaming mag-apply bilang factory workers sa Taiwan. Excited kami dahil pareho kaming pasado sa mga initial interview at requirement. Nagproseso kami ng mga dokumento, kumuha ng passport, at dumaan sa medical examination. Pero sa kasamaang palad, hindi pumasa si Adrian sa medical dahil may nakita raw ang doktor na problema sa kanyang baga. Sabi naman ng doktor, magagamot iyon, pero kailangan na matagal ang gamutan. Dahil doon, napagkasunduan namin na ako na lang ang mauna. Hindi ko gustong iwan si Adrian, pero sabi niya, mas mabuti na to Clara. Ayokong pigilan ka sa pangarap mo. Kaya kahit masakit, lumipad ako patungong Taiwan. Pagdating ko roon, mahirap palaga ang buhay sa una. Hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil sa layo ko sa asawa ko. Miss na miss ko siya, at halos gabi-gabi kaming nagvi-video call. Napansin ko rin na marami sa mga katrabaho ko, ang tila, may mabibigat na kwento. May mga iniiwang pamilya, may mga nagsasakripisyo para sa mga anak, at may mga tulad ko, na iniwan ang kanilang asawa sa Pilipinas. Lumipas ang mga buwan, at sinubukan ulit ni Adrian na magpa-medical. Pero ganoon pa rin ang resulta, hindi pa rin siya pumapasa. Mas lalo akong nalungko. Ang akala ko, ilang buwan lang kami magkakalayo, pero parang mas tumatagal pa. Nagsimula akong magduda sa mga desisyon namin. Tama ba na iniwan ko siya? Nag-usap kaming mag-asawa at napagkasunduan namin na tapusin ko na lang ang kontrata ko, at uwi na lang ako sa Pilipinas upang magsama na kami, at siya naman ay mag-focus na lang sa farm ng nila, dahil malawak ang lupain ng kanyang pamilya. Habang dumadaan ang panahon, may mga lalaki na katrabaho ko na nanliligaw sa akin ngunit hindi ko sila pinapansin dahil mahal ko ang asawa ko. Isang araw, habang nakaupo ako sa kantin namin, napansin kong madalas akong tinititigan ng isa sa mga katrabaho ko, si Marco. Isa siya sa mga pinakamatagal nang nagtatrabaho sa pabrika, at halatang marami na siyang pinagdaana. Mabait siya at magalang, pero napansin kong tila nagiging masyado siyang malapit sa akin. Isang araw, inaya ko ni Marco na mag-dinner sa labas. Ayoko sanang pumayag, pero nagpumili siya. Wala namang masama, Clara. Kaibigan lang naman kita, sabi niya. Napilitan akong pumayag, at doon ko nalaman na matagal na pala siyang may gusto sa akin. Clara, alam kong may asawa ka, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Sabi niya habang tinititigan ako ng seryoso. Nagulat ako at hindi ko alam ang sasabihin. Sinabi ko sa kanya na mahal ko ang asawa ko, at hindi ko kayang ipagpali si Adrian kahit kanino. Pero si Marco, hindi tumigil. Paulit-ulit niyang sinasabi na naiintindihan niya ang sitwasyon ko, na malayo ang asawa ko, at alam niyang mahirap iyon. Dumating sa punto na halos araw-araw niya akong nilalapitan, tinutulungan sa trabaho, at binibigyan ng kung ano-anong regalo. Para akong natutuksong bumigay, dahil nararamdaman ko rin ang lungkot at pangungulila. Ngunit sa tuwing naiisip ko si Adrian, bumabalik ako sa realidad. Mahal ko ang asawa ko, at ayokong sirain ang tiwala niya sa akin. Ang lahat ng mga nangyayaring iyon ay ikwenekwento ko kay Adrian sa tuwing magkausap kami sa cellphone. Ayaw ko kasi na maglihim sa kanya, at gusto kong manatili ang tiwala namin sa isa't isa. Nagpapasalamat naman ang asawa ko, dahil kahit magkalayo kami, ay hindi pa rin nagbabago ang pagmamahalan namin. Isang araw tumawag si Adrian. Sabi niya pupunta din daw ang pinsan niyang si Joel dito sa Taiwan, at malapit na itong mag-fly. Nag-apply din daw pala si Joel sa agency na inaplian namin noon ni Adrian, at maswerte siya nakapasa. Dagdag pa ng asawa ko, mayroon daw siyang ipapadala kay Joel na pasalubong para sa akin, kapag mag-flight na siya, at natuwa naman ako. Dumaan pa ang mga araw, dumating na nga si Joel dito sa Taiwan, at sabi niya magkita kami, upang ibigay niya yung pasalubong sa akin ng asawa ko. Sabi pa niya kung pwede ay ako na lang ang pupunta sa kanya, upang kunin,
dahil hindi pa niya kabisado ang lugar na ito. Pumunta naman ako sa dorm niya, Miss Layla, dahil malapit lang naman dito sa dorm namin. Sa katunayan nga magkalapit din yung factory na pinapasukan ko at sa papasukan niya. Nang makarating ako sa dorm niya, ay nagchat ako na nasa labas na ako at agad naman siyang lumabas. Binata pa si Joel, Miss Layla, at isa si Joel ay palihim na nanliligaw sa akin noong dalaga pa lang ako, kahit alam niyang magjowa na kami noon ni Adrian. Ngunit hindi ko na lang sinabi kay Adrian noon na nanliligaw sa akin ang pinsan niya, at saka lang niya ako tinigilan noong nagpakasal na kami ni Adria. Pagkakuha ko ng pasalubong ng asawa ko, ay bumalik na ako sa dorm namin at nagpasalamat na lang ako kay Joel. Habang tumatagal ay mas lalo akong nasasabik sa asawa ko. Kung pwede nga lang sana ay fast forward ang panahon ginawa ko na para makauwi na ako. Isang araw, nagchat sa akin si Joel, sabi niya, labas naman daw kami sa die-off namin, para naman daw makapasyal siya dito. Naisip ko din na matagal na rin akong hindi lumalabas dahil nasa dorm lang ako sa tuwing die-off ko. Noong bago lang kasi ako dito sa Taiwan, palagi din kaming namamasya dito kasama ng mga katrabaho ko. Yung ibang mga friend ko dito ay umuwi na rin kasi sa Pinas, kaya tinatamad na rin akong lalabas sa tuwing day off ko, kaya doon lang ako sa dorm. Pumayag ako na magkita kami, Joel, na isip ko rin, kasi nawala din naman ako gagawin sa dorm namin. Pagdating ng araw, nagkita kami ni Joel. Pinasyalan namin ang Chiang Kai-shek Memorial Hall. Habang naglalakad kami sa paligid ng napakagandang arkitektura at mga halamanan, nagkukwentuhan kami tungkol sa buhay sa Pilipinas at kung paano maganda, pero mahirap ang buhay sa Taiwan. Nang magutom kami, kumain kami sa isang restaurant na naghahain ng masarap na beef noodle soup. Tuwang-tuwa si Joel sa pagkain. Grabe, Clara, ang sarap pala dito. Buti na lang sinamahan mo ako, sabi niya habang tumatawa. Maganda talaga dito, Joel. Dati, madalas kaming pumunta rito ng mga kaibigan ko. Pero ngayon, bihira na, sagot ko habang nakangiti. Makalipas ang ilang oras, dinala ko siya sa Yellow Geopark para makita ang kakaibang rock formations. Nakakapagod pero masaya. Madalas na kaming lumalabas ni Joel, Miss Layla, sa tuwing day off namin. Feeling ko ay nagiging comfortable na ako sa tuwing kasama ko siya. Isang araw habang nasa labas kami ni Joel at patawid kami sa kalsada, ay bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Noong una ay inisip ko na inaalalayan lang niya ako sa pagtawid, ngunit nang makatawid na ako, ay hindi pa rin niya binibitawan ang kamay ko. Kinakabahan ako sa oras na yon, Miss Layla, ngunit ganun pa man, ay hindi ko magawang alisin ang kamay ko sa pagkahawak niya. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko sa sandaling iyon, at natahimik kami na naglalakad, habang magkahawak ang mga kamay namin, para bang nagpapakiramdaman lang kami. Hanggang sa nagsalita si Joel, sabi niya daan daw muna kami sa dorm nila, bago niya ako ihati. Nagalangan naman ako kasi bakit niya ako isasama, puro mga lalaki ang mga kasama niya doon. Ngunit sabi naman niya, wag daw akong mag-alala, dahil may mga babae naman daw doon, at nagtataka naman ako, kung bakit may mga babae doon. Pumayag naman ako, Miss Layla, na sumama sa dorm nila, dahil sabi niya saglit lang daw kami doon, at hindi pa rin niya binibitawan ang kamay ko, at magkahawak pa rin kami. Pagdating namin sa dorm nila, ay doon ko nalaman na kaya pala may mga babae doon, dahil yung mga roommate niya, ay may mga kasakasama na mga babae. Maluwag kasi yung room nila, at ang kanilang bed, ay may mga kanya-kanyang takip at napapalibutan na kumot para sa privacy. Kwento ni Joel, doon na daw, nakatira yung ibang mga babae, at wala daw silang pakialaman. Minsan daw sa gabi sari-saring ingay daw ang mga naririnig niya mula sa mga kubol at naiinggit daw siya. Hindi ko akalain na may ganito pala dito at ngayon ko lang nalaman. Hindi nagtagal ay sabi ko kay Joel na ihatid na niya ako, ngunit sabi naman niya, maaga pa naman daw at kakain daw muna kami. Nagpaalam siya na bibili ng pagkain at doon lang ako sa loob ng higaan niya at isinara ko ang takip na kumot. Nahihiya kasi ako sa mga kakwarto niya na makita ako. Pagdating niya ay kumain muna kami nang matapos na kami, ay sabi niya magpahinga daw muna ako bago ako ihahati. Maya-maya pa ay nagpaalam siya na pupunta ng banyo at ako naman ako nanonood sa cellphone ko, ngunit mahina lang ito dahil baka makaistorbo ako sa ibang kakwarto ni Joel. Pagbalik ni Joel ay nakabihis na pala ito at nakashort na lang, ngunit bigla itong tumabi sa akin. Sabi ko sa kanya ihatid na niya ako, sagot naman niya, maaga pa naman da. Hanggang sa bigla na lamang niya akong yakap. Hindi ko nakagalaw sa oras na iyon, Miss Layla, dahil hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman ko nang magdikit ang aming katawa. Mabilis kumilos si Joel, Miss Layla, at dahil na rin siguro sa pangungulila ko kay Adrian, hindi ko na siya nagawang pigilan pa. May nangyari sa amin ni Joel sa oras na iyon. Inaamin ko sa sarili ko na nagustuhan ko din iyon, kaya wala akong tanggi nang muling ulitin iyon ni Joel. Hindi na niya ako pinauwi sa gabing iyon at magdamag naming ginagawa iyon at hindi niya ako tinigila. Simula nun, Miss Layla, nagkaroon na kami ng relasyon ni Joel at palagi na rin akong natutulog sa kanya
at hindi ko namamalayan na hulog na pala ako kay Joel. Na magtagal, dumating ang kinakatakutan ko, hindi na ako dinatnan at 2 beses akong nag-pregnancy test ngunit puro positive ang lumabas. Sabi ni Joel pananagutan daw niya ito, dahil mahal niya ako ngunit hindi ko kayang makipaghiwalay kay Adria. Problema ko kung paano ko ipapaalam sa amin ang kalagayan ko, lalo na kay Adrian sigurado na magagalit iyon kapag malaman niya na buntis ako. Halos mabaliw ako sa kaba. Paano ko sasabihin kay Adrian? Nagdesisyon ako na aminin ang lahat sa asawa ko. Tumawag ako kay Adrian. Adrian, kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Buntis ako, pero hindi ikaw ang ama. Nang marinig niya ito, naputol ang linya. Akala ko iyon na ang katapusan ng aming relasyon. Ngunit makalipas ang ilang araw, tumawag siya. Clara, mahal kita. Nasaktan ako, pero kailangan kong marinig ang paliwanag mo. Nagkita kami nang umuwi ako sa Pilipinas. Habang umiiyak, ikinuwento ko ang lahat. Ang sakit sa mukha ni Adrian ay hindi ko malilimutan, ngunit sa huli, sinabi niya, pananagutan ko ang bata. Mahal kita, Clara, at hindi ko kayang mawala ka. Muling nabuo ang pamilya namin. Tinanggap ni Adrian ang anak ko, at nagdesisyon kaming magsimula ng bagong buhay sa probinsya. Nagpatayo kami ng maliit na farm, at araw-araw, puno ng tawanan ang bahay namin habang naglalaro ang anak namin. Hindi ko malilimutan ang mga pagkakamali ko, ngunit natutunan kong ang pagmamahal at pagpapatawad ang tunay na nagbibigay ng kahulugan sa buhay.